May namit ka ba kayong tao na every time na nakakausap mo ay puro problema yung sinasabi niya? To the point na iniiwasan na siya. Kasi kapag nagsalita siya, problema niya sa bahay, problema niya sa anak niya, problema niya, puro ganun yung laman niya. Ang laman ng buhay niya, puro problema. Ang bigat-bigat. What feels? Anong meron sa atin? Kasi nakikita yan sa mukha, nakikita yan sa pananalita, nakikita yan sa buhay natin. Ang instruction, hindi ito option na kung pwedeng kunin ko, pero pwede rin hindi. Hindi! We were instructed to live in the Spirit. Anong sabi sa Thessalonians? Pray in the Spirit on all occasions. Sinabi naman sa Book of John, sabi ni Lord, worship the Lord in spirit and in truth. We were commanded, inutusan tayo to live in the Spirit. We were commanded. And anong sabi ni Lord? He who loves me obeys my commands. Kaya i-desire natin yung life in the Spirit. Why? Because in this evil world, napakatindi ng labanan natin. Our battle as of now is not against flesh and blood, but against spiritual forces of darkness in the spiritual realm. Mas matindi ang labanan ngayon. Kaya, kailangan natin yung Holy Spirit for us to be victorious. Ayan. So, examples of Spirit-filled life. Yung Holy Spirit ba ngayon lang? No. Ever since the creation of the world, ang sabi ng the Spirit of God was hovering over the earth. In the Old Testament, ito kasi ang tingnan natin. In the Old Testament, they call it the patriarchal age. God speaks through the fathers, through the prophets. Sila lang yung kausap ng Diyos, hindi yung mga tao. Kaya lahat ng instruction ng Diyos dumadaan sa kanila. At kapag yung instruction ng Diyos dumadaan sa kanila, they were filled with the Spirit. Ngayon, the Mosaical law, after the patriarchal age, the Mosaical law came. Ibig sabihin, lahat ng kautusan isinulat, kaya nga merong the law. Di ba? Maraming kautusan. Na ang righteousness during that time is ang pagsunod sa law. Ngayon, we come na Christian age, na napalitan na. Sabi ni Lord, hindi nyo rin kaya sundin lahat ng law. Ako nang mag-fulfill para sa inyo. The Christian age is about grace. Natutuwa ko kasi lahat ng line ng kanta naka-align. Si Meching, kaya naiyak. Umiyak talaga ako. Sabi ko, Lord, ang galing mo talaga. Tama si Jenny. Tama si Jenny. Hindi kami nag-usap talaga kung anong topic, pero isa lang ang prayer ko kasi, Lord, kung ano yung kailangan nila, anong word mo, let it be. So yan. The disciples, nakita natin kung paano kumilos yung Holy Spirit sa kanilang buhay. Alam niyo ba na merong part doon sila na merong inutusan sila ng Panginoon, Paitus, punta kayo sa mga places, pray for the sick, heal the sick, pray for all of them, pray for people. Pero bumalik sila tapos sabi niya, Lord, bakit hindi namin mapalayas yung mga demonyo sa mga tao? Bakit hindi namin mapagaling yung mga may sakit? Tapos sabi niya, Lord, it can be done through prayer and fasting. But then, no, nag-ascend si Jesus Christ, sabi niya, do not leave Jerusalem. Wait for the gift my Father has promised, the Holy Spirit. Anong nangyari? When they were filled with the Holy Spirit, anong first na sign, di ba? Doon sa Pentecost. They were filled with the Spirit. There seemed to be tongues of fire that separated in mid-air and filled all of them. And they began to speak in tongues. Pero pag-uusapan natin yun in detail in one section. After that, when they were filled with the Holy Spirit, they turned the world upside down. Yung buhay nila nag-iba. Even si Peter, nung siya ay naglalakad yung shadow niya, kahit tumatapat lang sa mga may sakit, gumagaling sila. Kahit yung disabled person na nasa gate, the beautiful gate, nung nakita niya sina Peter humihingi ng limos, siyempre sabi ni Peter sa kanila, what I have, I give you. Wala akong pera, pero kung anong meron sa akin, yun ang bibigay ko sa iyo. In the name of Jesus, gumaling ka. Sabi niya, gumaling yung tao. Naging buo yung kanyang katawan. Si Paul, when he was filled with the